Sa mundo ng mga leader, hindi lang kapangyarihan ang sukatan ng yaman, kundi pati kung paano sila lumilipad. Habang ang karamihan sa atin ay nangangarap lang makasakay ng commercial airplane, ang ilan sa mga pinuno ng mundo ay may sariling lumilipad na palasyo, kumpleto sa kwarto, opisina at military technology. Ngunit hindi ito basta mga luxury jets lang. Ang bawat isa ay simbolo ng pambansang dangal, seguridad at impluwensya. Sa tuwing umaalis sa bansa ang isang presidente o hari, dala niya hindi lang ang kanyang titulo, kundi ang buong imahe ng kanyang bansa sa kalangitan. Mula sa gintong interior ng Sultan ng Brunei hanggang sa Airbus Command Center ng Pangulo ng France at sa matitinding defense systems ng eroplano ni Vladimir Putin, ang mga ito ay hindi lang mga sasakyan, kundi mga instrumento ng power and prestige. Sa video na ito, susuriin natin ang mga pinakamahal at pinaka-sophisticated private jets ng mga presidente sa buong mundo. Malalaman mo din dito kung magkano ang bawat isa, anong klaseng teknolohiya ang nasa loob, at bakit ang ilan dito ay literal na kayang magpatakbo ng isang bansa kahit nasa himpapawid ang leader. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Xi Jinping, the President of China. Si Xi Jinping ay ipinanganak noong June 15, 1953. Matagal na siyang nasa politika at nagsilbi bilang Vice President mula 2008 hanggang 2013 bago tuluyang maging General Secretary ng Chinese Communist Party noong 2012 at Presidente ng China noong 2013. Kilala si Xi bilang isa sa pinakamakapangyarihang leader ng China sa modernong panahon. Sa kanyang pamumuno, lumakas lalo ang ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng mga malalaking pagbabago sa politika at lipunan. Para sa mga biyahe niya sa ibang bansa, ginagamit ni Xi Jinping ang dalawang Boeing 747-400 ng Air China. Parehong may tail numbers na B2447 at B2472. Sa panahon ng paggawa nito, bawat eroplano ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $250 million. Ang kakaiba rito, ginagamit din ng mga jet na ito bilang commercial aircraft kapag hindi ginagamit ng presidente. Kapag may nakatakdang biyahe si Xi, dumadaan muna ang isa sa mga eroplano sa mahigpit na inspeksyon at refitting. Inaayos ang loob, tinatanggal ang ilang upuan at pinapalitan ng opisina, silid pahingahan at conference area. Pagkatapos ng biyahe, ibinabalik muli ito sa Air China at ginagamit ulit para sa regular na pasahero. Kaya posible na minsan, kung sakaling sumakay ka ng Air China Boeing 747, baka ikaw ay nakaupo mismo sa upuang minsang ginamit ng presidente ng China. Sultan of Brunei, Hassan al-Bolkiah. Si Sultan Hassan al-Bolkiah ay ang kasalukuyang sultan at yang dipertuan ng Brunei. Ipinanganak siya noong July 15, 1946 sa Bandar Seri Begawan, Brunei. Naging sultan siya noong October 5, 1967 sa edad na 21 matapos magbitiw sa trono ang kanyang ama, si Sir Muda Omar Ali Saifuddin III. Kilala ang sultan bilang isa sa pinakamayamang hari sa buong mundo dahil sa napakalaking reserba ng langis at gas ng Brunei. Isa siya sa mga pinakagarbong mamumuno mula sa mga koleksyon niya ng mamahaling kotse, yate at syempre private jets. Isa sa kanyang mga pag-aari ay ang Boeing 747-430, ang pinakamalaki sa lahat ng kanyang eroplano. Ang modelong ito ay isang wide-body jet na kadalasang ginagamit ng malalaking airline at kaya nitong magsakay ng mahigit 400 pasahero sa normal na layout. Pero ang bersyon ng Sultan ay ibang-iba. May living room, master bedroom at luxury bathroom para bang isang palasyo sa himpapawid. Ayon sa mga ulat, gumastos umano ang sultan ng mahigit $100 million para bilhin ang eroplano at dagdag pang $120 million para ipagawa ang loob nito ayon sa kanyang gusto. Bawat sulok ng jet ay binalutan ng ginto, hardwood, crystal at custom-made carpet. Ang interior upgrade ay ginawa sa United States at bukod sa karangyaan, pinahusay din ng kakayahan ng eroplano. Kung ang karaniwang Boeing 747-430 ay may saklaw na 13,450 kilometers, ang bersyon ng Sultan ay kayang lumipad ng hanggang 15,000 kilometers, sapat para bumiyahe ng walang hinto mula Brunei hanggang London o New York. Sa madaling sabi, ito ay isang lumilipad na real estate, isang simbolong nagpapakita kung gaano karangya at makapangyarihan ang Sultan ng Brunei.
Vladimir Putin's presidential jet. Isa si Vladimir Putin sa mga pinakamaimpluwensyang leader sa mundo. At gaya ng inaasahan, pati ang kanyang private jet ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan ng isang emperador. Bilang kasalukuyang presidente ng Russia mula pa noong ika-7 ng Mayo 2012, gumagamit si Putin ng isang napaka-espesyal na sasakyang panghimpapawid na tinatawag na IL-96-300PU, isang Russian-made long-haul aircraft na idinisenyo hindi lang para sa biyahe, kundi para magsilbing lumilipad na command center. Hindi ito ordinaryong eroplano. Ang katawan ng IL-96 ay halos 65 meters ang haba at kasing lapad din ng mga pakpak nito. Kayang lumipad sa bilis na 900 kilometers per hour at magdala ng bigat na mahigit 270 tons. Sa unang tingin kahawig ito ng normal na commercial jet, pero pagpasok mo sa loob, ibang-iba ang mundo. Puno ito ng marangyang dekorasyon, makapal na kurtina, mga gintong palamuti at mamahaling muebles na idinisenyo ni Ivan Glazunov, anak ng kilalang Russian artist na si Ilya Glazunov. Sa loob ay may malawak na opisina, silid tulugan, banyo, at kahit mini-gym para manatiling fit ang presidente kahit nasa ere. Tinatayang umabot sa $500 million ang halaga ng buong jet. At syempre, kasama doon ang napakahigpit na seguridad. Ang mismong Russian Aerospace Forces ang nag-ooperate at nagbabantay dito, sa loob man o labas ng teritoryo ng Russia. Ang katawan ng eroplano ay may special coating para hindi madaling madetect ng radar at may automated defense system na kayang mag-jam o lituin ng mga radar signal ng kaaway. Marami sa mga detalye ng seguridad nito ay nananatiling lihim dahil itinuturing itong state secret ng Federal Security Service ng Russia. Sa kabuuan, ang eroplano ni Vladimir Putin ay hindi lang simbolo ng luho. Ito ay representasyon ng kapangyarihan, kontrol at kahandaan ng isang leader na kayang magpatakbo ng bansa kahit nasa gitna ng ulap. Frank-Walter Steinmeier's presidential jet. Si Frank-Walter Steinmeier, ang kasalukuyang presidente ng Germany mula pa noong 2017, ay isa ring dating diplomat at veteranong politiko. Bilang head of state ng bansa, siya ang kumakatawan sa Germany sa mga opisyal na biyahe at internasyonal na pagpupulong. At syempre, nangangailangan yon ng isa sa mga pinaka-advanced na presidential jet sa mundo. Ang pangunahing sasakyang panghimpapawid ng Pangulo ay isang Airbus A340-313X VIP na pinangalan ng Konrad Adenauer bilang parangal sa unang Chancellor ng West Germany. Ang eroplano ay bahagi ng fleet ng gobyerno na pinangangasiwaan ng German Air Force at ginagamit hindi lang ng presidente kundi ng iba pang matataas na opisyal. Maliban sa Konrad Adenauer, may access din si Steinmeier sa iba pang eroplano tulad ng Eurocopter AS-532 na ginagamit para sa mga maikling biyahe sa karatig bansa. Mayroon din siyang Bombardier Global 5000 na nagkakahalaga ng humigit kumulang $70 million at dalawang Airbus A319-133X CJ na bawat isa ay may halagang higit sa $150 million. Ngunit ang tunay na bituin ng fleet ay ang bagong henerasyon ng Airbus A350-900. 3 unit ang binili ng Germany noong 2019 at isa sa mga ito ay ipinangalan ding Konrad Adenauer na i-deliver ito sa Lufthansa Technik noong March 2021 at may interior na nirenovate para magmukhang modernong opisina sa himpapawid. Sa loob ng eroplano ay may private apartment, conference room na may video connection at soundproof meeting area. Ang disenyo ay pinaghalo ng modernong estilo at pambihirang functionality mula sa kwarto at banyo hanggang sa opisina para sa opisyal na trabaho habang nasa biyahe. Bukod sa luho, hindi rin pinalampas ang seguridad. Ang Airbus A350 ng German President ay may missile defense system, military radio equipment at mga sistemang pangproteksyon na karaniwang makikita lang sa mga military aircraft. Sa kabuuan, ang eroplano ni Steinmeier ay hindi lamang transportasyon. Ito ay lumilipad na embahada ng bansang Germany. Isang simbolo ng disiplina, katumpakan at teknolohiyang Aleman na nagbibigay ng karangalan sa kanilang pamahalaan saan mang sulok ng mundo siya lumipad. Kassym-Jomart Tokayev's presidential aircraft. Si Kassym-Jomart Tokayev ay ang kasalukuyang pangulo ng Kazakhstan, isang bansang may malawak na disyerto, matatayog na bundok at saganang likas na yaman. Ipinanganak siya noong May 17, 1953 sa lungsod ng Almaty.
Bago pa man siya maging pangulo noong 2019, matagal na siyang nagsilbi bilang diplomat at opisyal ng gobyerno. Ilang dekada rin siyang naging bahagi ng Kazakhstan Ministry of Foreign Affairs at minsan ding naging Prime Minister ng bansa. Dahil sa mataas na posisyon at lawak ng tungkulin niya, hindi na nakapagtataka kung bakit may sarili siyang hanay ng mga luxury aircraft. Tinatawag itong Presidential Fleet ng Kazakhstan, koleksyon ng mga eroplano at helicopter na ginagamit ng Pangulo para sa opisyal na biyahe sa loob at labas ng bansa. Ang halaga ng buong fleet na ito ay tinatayang umaabot sa mahigit $2,250,000,000 at kabilang dito ang ilang Airbus jets at isang Mi-8 helicopter na ginagamit para sa maiikling biyahe o lokal na paglalakbay. Pero hindi lahat ng aircraft sa fleet ay ginagamit araw-araw. Sa mga espesyal na okasyon lamang inilalabas ang mga pinakaprestihiyosong eroplano gaya ng Airbus A330-243 Prestige, Airbus A321-211 CJ Prestige at Airbus A320-214 CJ. Sa tatlong ito, ang A330-243 Prestige ang pinakamahalaga. Ito ang ginagamit ni Tokayev sa mga high-level summit tulad ng G20 kung saan nagtitipon ang mga pinakamakapangyarihang leader ng mundo. Sa loob ng eroplano, makikita ang isang interior na ginawa para sa isang estadista. May conference room para sa mga pagpupulong private office at luxury suite na may kumpletong silid tulugan at banyo. Ang disenyo ay kombinasyon ng modern elegance at minimalist Kazakh touch. Simple pero elegante, bagay sa imahe ni Tokayev bilang isang mahinahon pero makapangyarihang leader. Ang eroplano ring ito ang ginamit niya sa ilan sa pinakamahalagang state visits, kabilang na ang pagpunta sa Russia noong April 2019 kung saan lumapag ito sa Vnukovo VO2 Airport. Bukod sa sariling fleet, may suporta rin si Tokayev mula sa Burkut Air, isang Kazakh airline na itinatag noong year 2000. Sila ang nagbibigay ng dagdag na sasakyang panghimpapawid kapag kinakailangan. Sa ilang pagkakataon, ginagamit din ng Pangulo ang Tupolev Tu-134AK o ang Boeing 757-200, depende sa distansya at layunin ng biyahe. At bilang pagpapakita ng suporta sa sariling bansa, madalas ding lumilipad si Tokayev gamit ang mga domestic carriers ng Kazakhstan, simbolo ng pambansang pagmamalaki at tiwala sa sariling industriya. Sa kabuuan, ang presidential fleet ni Tokayev ay hindi lamang simbolo ng karangyaan, kundi representasyon ng kapangyarihan at modernong mukha ng Kazakhstan, isang bansang mabilis na umaangat sa gitna ng mga higanteng kapangyarihan ng mundo. H.H. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, isa sa mga pinakamakapangyarihan at mayamang pinuno sa buong mundo. Si His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ang kasalukuyang Pangulo ng United Arab Emirates at pinuno ng Abu Dhabi. Ipinanganak noong March 11, 1961. Siya ang itinuturing na utak sa likod ng napakalawak na pag-unlad ng Abu Dhabi mula sa seguridad, ekonomiya hanggang sa mga proyektong pangkultura na nagpaangat sa imahe ng bansa sa buong mundo. Ang pamilya Al Nahyan ay kilala sa kanilang napakalaking yaman. Isa sa mga simbolo ng kapangyarihang yon ay ang kanilang fleet ng mga pribadong eroplano. Kabilang na ang pinakamalaking commercial passenger aircraft sa buong mundo, ang Airbus A380. Ang mga biyahe ng pamilya ay pinangangasiwaan ng presidential flight na dating tinatawag na Abu Dhabi Amiri Flight. Sa ilalim nito ay ilang high-end jets tulad ng A6 UAE, isang Boeing 747, ang A6 AUH, isa ring Boeing 737, at ang A6 YAS na isa pang Boeing 747. Kamakailan nadagdagan pa ito ng dalawang Boeing 787 Dreamliners, ang A6 PFC at A6 PFE. Ngunit ang pinakakilalang modelo sa fleet ay ang customized Boeing 787 BBJ o Boeing Business Jet na eksklusibong ginawa para sa opisina ng Pangulo. Ito ay isa sa mga pinakamakabago at pinakasosyal na private jets sa mundo. May ultra-modern interior na puno ng cutting-edge features tulad ng satellite communication system, high-speed internet, at advanced entertainment setup. Sa loob makikita ang marangyang sala, dining area, silid tulugan at sariling banyo. Lahat nakaayon sa personal na panlasa ni Sheikh Mohammed. Kahanga-hanga rin ang performance nito. Ang base variant ng Boeing 787 BBJ ay kayang lumipad ng hanggang 9,800 nautical miles at magdala ng 40 passengers. Ang mas malaking BBJ-2 ay may kapasidad na 78 passengers habang ang BBJ-3, ang pinakamalaki sa lahat,
ay kayang lumipad ng higit 8,055 nautical miles at magdala ng 100 passengers. Bukod sa kagandahan at teknolohiya, kilala rin ito sa napakababang carbon emissions at matipid na fuel consumption. Dahilan kung bakit madalas itong tawaging the perfect blend of luxury and sustainability. Ayon sa mga ulat, ang presyo ng isang brand new Boeing 787 BBJ ay umaabot ng humigit kumulang $250 million. Ngunit kapag isinama ang lahat ng customizations, nagiging halos hindi na masukat ang halaga nito. Isang lumilipad na palasyo na kumakatawan na sa yaman, impluwensya at kagalingan ng bansang itinayo sa disyerto, ngunit ngayoy isa na sa mga sentro ng modernong karangyaan sa mundo. Kim Jong-un, ang kilalang leader ng North Korea. Si Kim Jong-un ay isa sa mga pinakamahiwagang pinuno sa buong mundo. Ipinanganak noong January 8, 1982, siya ang pinakabatang anak ni Kim Jong-il at apo ng tagapagtatag ng bansa, si Kim Il-sung. Mula nang pumanaw ang kanyang ama noong 2011, siya na ang naging supreme leader ng bansa at pinuno ng Workers' Party of Korea. Kilala si Kim Jong-un sa kanyang lihim na pamumuno. Halos walang impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay at maging ang mga galaw niya ay tinatago sa publiko. Ngunit may isang bagay na hindi maitatanggi, ang kanyang kakaibang eroplano na ginagamit sa mga biyahe sa labas ng bansa. Ang eroplanong ito ay tinatawag na Chame-1, ipinangalan sa isang uri ng ibong lawin na matatagpuan lamang sa North Korea. Ito ay isang lumang modelo na Ilyushin Il-62, isang eroplano mula pa noong panahon ng Cold War. Isang terminong tumutukoy sa panahong puno ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Soviet Union matapos ang World War II. Unang lumipad ang Il-62 noong 1963 at ginawa hanggang 1995. Noon ito ang pinakamalaking jet airliner sa buong mundo. Pero ngayon kakaunti na lamang ang natitirang unit. Tinatayang 14 na lang sa buong planeta. Karamihan ay ginagamit pa rin ng gobyerno ng ilang bansa. Ang bersyon ni Kim Jong-un ay hindi ordinaryo. Isa itong VIP variant o luxury edition na maihahambing mismo sa Air Force One ng Amerika. Sa mga larawang inilabas ng Korean Central News Agency, makikita ang loob ng eroplano na sobrang marangya. White leather seats, mga mesa na gawa sa polished rosewood at crystal ashtrays na parang mula sa lumang panahon ng dekada 80. Bagamat luma na ang disenyo, pinaniniwala ang marami na itong modernong upgrades. Maaring pinalitan na ang interior ng mas bago at mas advanced na kagamitan, gaya ng secure communication systems at luxury facilities na angkop para sa isang pinuno. Walang tiyak na impormasyon kung magkano ang kabuuang halaga ng eroplano, lalo na matapos ang mga modification. Ngunit kung isasaalang-alang na ito ay isang lumilipad na palasyo na espesyal na ginawa para sa iisang tao, ang pinakamakapangyarihan sa North Korea, masasabi nating higit pa ito sa presyo ng ginto. Ang Chame-1 ay hindi lang simbolo ng kapangyarihan ni Kim Jong-un. Isa rin itong paalala kung gaano kahigpitan at kahirap maunawaan ang pamumuno ng bansang patuloy na nananatiling isa sa mga pinakasaradong lugar sa buong mundo. Yoon Suk-yeol. Si Yoon Suk-yeol ipinanganak noong December 18, 1960 ay ang kasalukuyang Pangulo ng South Korea. Opisyal siyang nanumpa noong May 10, 2022 bilang pinuno ng Estado, ng Pamahalaan at ng Armed Forces of the Republic of Korea o Sandatahang Lakas ng Timog Korea. Bilang pinakamataas na leader ng bansa, siya rin ang namumuno sa State Council at sa buong sangay ng ehekutibo. At gaya ng ibang makapangyarihang pinuno sa mundo, hindi rin basta-basta ang eroplanong kanyang sinasakyan. Matagal na panahon, ang ginagamit na presidential jet ng South Korea ay isang Boeing 747-400. Ngunit kamakailan, ito ay pinalitan ng mas bago at mas advanced na modelo. Ang Boeing 747-8i na kasalukuyang inilis mula sa Korean Air. Ibig sabihin, hindi ito pag-aari ng gobyerno, ngunit eksklusibong ginagamit ng Pangulo at ng kanyang opisyal na delegasyon. Bukod sa pangunahing jet, may ilan pa siyang ginagamit para sa mga domestic o lokal na biyahe. Isang Sikorsky S-92 helicopter, dalawang Casa CN-235 military planes, at isang Boeing 737-300. Lahat ng ito ay bahagi ng opisyal na fleet ng Pangulo. Puti ang kulay, may red and blue na guhit sa gilid, at may blue and red na disenyo sa buntot ng bawat eroplano. Hindi ibinunyag sa publiko ang eksaktong itsura ng loob ng presidential jet.
Ngunit ayon sa mga opisyal na ulat, ito ay kumpletong nilagyan ng mga modernong kagamitan. Mula sa opisina at kwarto hanggang sa communication systems na ligtas para sa mga state level na usapan. Ang kontrata ng gobyerno sa Korean Air ay tinatayang nagkakahalaga ng mahigit $240 million para sa 5 taon. Ngunit nitong mga nakaraang taon, may mga ulat na maaring bilhin na mismo ng gobyerno ang Boeing 747-8i sa halip na umarkila. Kung sakaling matuloy ito, inaasahang aabot sa humigit kumulang $350 million ang presyo. Isang halaga na kapantay na ng isang maliit na palasyo sa Himpapawid. Ang Boeing 747-8i ay isa sa mga pinakabagong modelo ng Boeing. Kaya nitong magsakay ng 210 hanggang 330 passengers at gawa ito sa mga composite materials. Isang uri ng magagaan ngunit matitibay na materyales na ginagamit sa modernong eroplano. Kilala rin ito bilang isa sa mga pinaka-fuel efficient o matipid sa gasolina sa buong mundo. Sa dulo, hindi lang ito simpleng eroplano. Simbolo rin ito ng disiplina, teknolohiya at modernong imahe ng bansang Timog Korea. Isang bansa na dati winasak ng digmaan ngunit ngayon lumilipad na sa taas ng tagumpay. Sergio Mattarella. Si Sergio Mattarella ipinanganak noong July 23, 1941 sa Palermo, Italy, ay isa sa pinakamatagal na nanilbihang pinuno sa kasaysayan ng bansa. Simula pa noong 2015, siya na ang nagsisilbing Pangulo ng Italy at hanggang ngayon patuloy niyang ginagampanan ng tungkulin bilang simbolo ng pagkakaisa at dignidad ng bansa. Bago pa siya pumasok sa politika, nagtapos muna si Mattarella ng law sa La Sapienza University sa Rome noong 1964. Ang kanyang interes sa Catholic social reform o reforma sa lipunang Kristiyano ang nagbukas ng pinto sa kanyang mahabang karera sa pamahalaan. Mula 1983 hanggang 2008, nagsilbi siya bilang miyembro ng Chamber of Deputies at naging isa sa mga pinakakilalang personalidad ng Christian Democrats sa rehiyon ng Sicily. Pero sa labas ng politika, abogado rin siya, propesor at isang jurist, ibig sabihin dalubhasa sa batas. Ngayon bilang Pangulo ng Italy, ginagamit ni Mattarella ang Airbus A340-500 bilang pangunahing sasakyan sa mga biyahe niya sa ibang bansa. Ang eroplano ay nilease mula sa Etihad Airways noong 2016 at kilala ito sa mahabang range at matinding tibay sa long-haul flights. Kapag hindi ginagamit ang pangunahing jet, may 3 pa siyang Airbus A319 CJs na pag-aari ng gobyerno ng Italy mula pa noong year 2000. Dahil maliit lang ang kapasidad ng mga eroplano na ito, kaya lamang magdala ng hanggang 30 pasahero. Kadalasan ay sabay-sabay itong ginagamit para sa malalaking entourage o opisyal na misyon. Ang mga ito ay handang lumipad anumang oras at minsan ay ginagamit din bilang emergency medical o evacuation aircraft sa panahon ng krisis. Ang Airbus A340-500i, isa sa mga passenger aircraft na may pinakamahabang range sa mundo. May 4 itong Rolls-Royce Trent 5 5361 engines at kaya nitong lumipad ng hanggang 16,670 kilometers. May bilis na higit sa 1,061 kilometers per hour. May sukat itong 67.93 meters ang haba, 63.45 meters ang lapad at 17.53 meters ang taas. Samantala, ang A319 CJs na ginagamit ng Italian Air Force ay may advanced na flight control system. Kaya nitong maglanding ng automatiko kahit sa sobrang maulap o mababang visibility. Ang bawat isa ay may 33.91 meters na wingspan, 33.8 meters ang haba, 11.8 meters ang taas at tumatakbo ng humigit kumulang 900 kilometers per hour. Ayon sa mga ulat, noong 2011, ang isang brand new Airbus A340-500 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $262 million. Ngunit imbis na bilhin, pinili ng Italian Air Force na umuupa nito sa halagang humigit kumulang $1.14 million bawat buwan. Samantala, ang bawat Airbus A319 CJ ay tinatayang nagkakahalaga ng $90 million. Sa kabuuan, makikita sa fleet ng Italy ang kombinasyon ng teknolohiya, karangyaan at praktikalidad. Isang patunay na kahit sa ere dala pa rin ni Sergio Mattarella ang imahe ng isang bansang may mataas na respeto sa disiplina, tradisyon at modernong kagalingan. Emmanuel Macron. Si Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, ang pinakabatang pangulo ng France mula pa kay Napoleon Bonaparte
ay isinilang noong December 21, 1977. Isa siyang former Minister of Economy, Industry and Digital Affairs at sa murang edad ay umangat na bilang isa sa pinakamakapangyarihang leader sa modernong Europa. Taong 2017 nang siya ay mahalal bilang President of France at muling naibalik sa pwesto noong 2022. Isang bihirang tagumpay na huling nangyari mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Ngunit kung ang pamumuno niya ay simbolo ng bagong henerasyon, gayon din ang kanyang personal aircraft, isang Airbus A330-200 na tinaguri ang isa sa pinaka-advanced at pinakamahal na presidential jets sa mundo. Tinatayang nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $270 million. At tulad ng mga eroplanong ginagamit ng mga bansang may nuclear power, hindi lang ito basta transportasyon. Isa itong airborne command center, ibig sabihin. Kaya nitong magsagawa ng mga military orders at real-time communication sa mga pangunahing unit ng hukbong sandatahan ng France kahit nasa ere. Ang loob ng eroplano ay parang isang palasyo sa himpapawid. May malawak na bedroom na may king-sized bed, shower at dressing area, opisina at soundproof negotiation room kung saan pwedeng magsagawa ng mga pulong na may 12 katao. Mayroon din itong mini operating room, fully equipped kitchen at communication system na may kakayahang magpadala ng mga encrypted o top secret na mensahe sa mga defense channels. Bukod pa rito, may 2 pang Dassault Falcon 7X jet si Macron. Mas maliit ngunit mas mabilis na aircraft na ginagamit para sa maikling biyahe sa loob ng Europe o mga bansang kalapit ng France. Binili ang mga ito noong 2009 at 2010 at dahil sa laki at bilis ng mga ito, perpekto ang Falcon 7X para sa short-distance presidential missions. Sa kabuuan, ang fleet ni Emmanuel Macron ay kumakatawan sa karangyaan, seguridad at kapangyarihang diplomatiko ng bansang France. Dahil sa mga modernong teknolohiyang dala nito, hindi lang ito sasakyang panghimpapawid, kundi isang lumilipad na opisina ng isang leader na laging handang mag-utos, makipagkasundo at ipagtanggol ang kanyang bansa sa anumang bahagi ng mundo.